Ay, Diyos ko po. Napano ka, Ineng? Bakit puro sugat at galos ka? Tulong po. Tulungan mo ako. Oo, sandali. Tatawag ako na tutulong sa akin. Hindi kita kayang buhatin. Hindi mo ba kayang tumayo? Bilisan po natin. Hinahabol nila ako. Hindi nila ako pwedeng maabutan. Sino? Sino mo mahabol sa'yo? Baka naman may nagawa kang kasalanan kaya ka hinahabol. Hindi. Wala akong kasalanan. Pero hindi sila titigil. Sino nga sila? Mga pulis ba? Mga tulisan? Hindi. Mas masahol. Mas nakakatakot. Anong tunog yun? Nandito na sila. Sino? Wala akong nakikita. Hindi mo sila makakita. Pero nandyan sila. Tinamaan na ng lintik. Tumakbo na tayo, Ining. Hindi ako makatakbo ng mabilis. Kayanin mo. Gusto mo bang mahabol kanila? Ano yun? Ano ba yun? Huwag kang titigil tumakbo. Huwag kang lilingon. Malapit na, Ining. Doon tayo sa ilaw. Tama. Hindi sila makakalapit sa liwanag. Ano ba kasi yung mga humahabol sa'yo? Mga aswang. Hindi nila ako titigilan. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Grabe! Grabe ang kwento ng sender natin ngayon, ha. Damang-dama ko yung intense, ha. Kaya minsan ay ako talaga makinig kapag nag-iisa lang tayo sa bahay, no? Oh, relate na relate ka na naman. Sabi ko sa'yo, tigil-tigilin mo na yung pagkakape natin, eh. Kaya tayo nagiging, nervyoso at nervyosa dito, eh. Pero kasi naman, nakakaloka din yung kwento natin ngayon, di ba? Umpisa pa lang may nangahabol na. What could it be? Ano kaya sila, no? Alam niyo sa mga horror movie, may rule din yan, di ba? Kapag may dugo ang estranghera sa daan, or estranghero man yan, no? Dalawang klase lang yung maaaring gawin na makakakita. Yung tatakbo palayo, kasi mas mabuti huwag ka na makailam. O yung isa naman, syempre sobrang bait. Lalapitan pa at tutulungan natin yan. Ngayon, guess what? Okay, hulaan natin. Yung sender kaya natin ngayon ay isang certified good Samaritan? Or tingin nyo, magiging isang certified potential biktima? Alin kaya siya sa dalawa? Kaya ang tanong bago natin simulan ang ating kwento, kung kayo ang nasa kalagayan ng sender, tutulong ba kayo sa isang dugoang estranghero o hindi? At bakit? I'd love to see your answer, so make sure na i-share niyo yung sagot niyo sa comment section natin below. Kaya hindi ko na patatagalin pa. Alamin na natin ang kabuuan ng kwentong ipinadala ni sender. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Magandang araw po at sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Thea, 29 years old at isang housewife. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay hindi ko sariling karanasan, kundi karanasan ng lola ko na madalas niyang ikwento nung nabubuhay pa siya. Ang buong akala kasi niya noon, hindi siya makakaingkwentro ng mga nilalang na dati naririnig lang niya sa mga kwento. Ang mga pangalan po ng karakter dito ay sinadya kong baguhin para na rin po sa privacy nila. Si Lola Rosario po ay tindera ng pakwan. 46 years old daw po siya noon at madalas umuuwi siya ng hapon o gabi na galing sa palengke. Isang gabi, nakakita siya ng babaeng hinang-hina at maraming sugat sa gilid ng daan malapit sa liblib na bahagi ng barangay namin. Humingi ito ng tulong sa kanya at dahil likas siyang maawain at matulungin, tinulungan naman niya ito. Hindi niya akalaing ang dalagang iyon ang magpapatunay sa kanya ng mga bagay na dati akala niya hindi totoo. Para po hindi kayo malito, ibabahagi ko po ang kwentong ito na parang ako po mismo si Lola Rosario. Ay, Rosario, saan mo ba napulot ang babaeng to? At ganito ang itsura? Kala mo'y binugbog. Kaya ako nga tinulungan dahil naawa ako eh. Umiiyak siya sa gilid ng daan, malapit dun sa gubat.
Abay, hindi naman kaya ng konsensya kung hindi siya tulungan at baka mamatay pa siya doon. Paano naman kaya ang batang to? At nagkaganito? Kung sino man ang gumawa nito, walang awa. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Kanina may mga sinasabi siyang hindi ko maintindihan. May humahabol daw sa kanya. Hindi raw tao o hayop. Tapos bigla na lang kaming nakarinig ng mga yaba galing sa gubat. Mabibigat at mabibilis. Pati nga ako ay natakot kaya nagtatatakbo talaga ako habang akay siya. Ano? Hindi naman kaya baliw ang isang ito? Sa tingin ko naman ay hindi. Ang iniisip ko lang, ano kaya yung mga humahabol sa kanya? Ang huli niyang sinabi bago siya nawala ng malay. Mga aswang daw ang humahabol sa kanya at hindi raw siya titigilan ng mga yun. Ano? Mga aswang baka mo? Kung totoo man yon, bakit naman siya hinahabol? Hindi ko rin alam, Crisanto. Hindi naman na bago sa akin na makarinig ng tungkol sa mga aswang na yan eh. Pero di ko naman akalain, totoo pala ang mga tulad nila. Totoo sila. Di man tayo nakakakita ng tulad nila pero maaring naandyan lang sila sa paligid. Hindi sila basta-basta nakikipagsalamuha sa mga tao. Maliban na lang kung may kailangan silang gawin. Ang tanong ngayon, bakit kaya siya hinahabol ng aswang? Abay, hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado ako. Takot na takot siya. Para bang alam niyang hindi siya makakatakas ng basta-basta. Iibig sabihin, malamang alam niyang susundan siya ng mga yon kahit saan siya magpunta. Hindi kaya nandito lang sila sa paligid? Pwede. Pero hindi tayo sigurado. Masyadong matao rito sa lugar natin. Di naman sila basta-basta makakalapit sa atin. Mas mabuti kung dito muna siya kaysa mapahamak siya sa labas. Pero paano natin siya poprotektahan kung hindi natin alam kung anong hinaharap natin? Kailangan nating malaman ang kwento niya. Kailangan nating malaman kung anong meron siya at kung bakit siya hinahabol. Kung totoo man nga ang sinasabi niya na gusto siyang kunin ng mga yon, malamang hindi lang isa o dalawa ang humahabol sa kanya. Marami sila. Kapag nagkataon, maaring pati tayo ay madamay at mapahamak. Parehas naming pinagmasdan ng babae. Nagpasya akong linisin ang mga sugat niya dahil ang iba roon ay sariwa pa talaga at dumudugo. Hintayin na lang natin siyang magising. Sa gayon, lilinisin ko muna mga galos at sugat niya. Mabuti pa nga siguro. Sandali at kukuha lang ako ng panlinis sa sugat. Umalis si Crisanto saglit. May natuyong luha pa sa gilid ng mata ng dalaga. Parang hanggang sa panaginip ay hinahabol siya ng paghihirap niya. Hindi ko naman maiwasang mahabag sa kanyang sitwasyon. Ito ang lagis at dahon ng bayabas para mapabilis matuyo ang mga sugat niya.
Ikuha mo na rin siya ng bagong damit. Kasi naman siguro sa kanya mga damit ng anak nating si Vilma at mukhang magkasing katawan lang naman sila. O sige, ikaw na munang bahala dyan. Marahan kong hinagod ng basang tela ang mga sugat ng dalaga. Napangiwi siya kahit hindi pagising. Tila nararamdaman ng hapdi. Nilikdik ko rin ng dahon ng bayabas tsaka ko ito tinapal sa malalalim niyang sugat. Pagkatapos kong punasan ng langis ang mga iyon. Maya-maya, bumalik na ang asawa ko dala ang mga inutos ko sa kanyang damit. Mas maayos nang tingnan ng babae pagkatapos kong punasan ng buo niyang katawan ng basang tuwalya. Napalitan ko na rin ang damit niya at doon ko lang nakita ang mas malalaki at mas mahahaba niyang kalmot sa likuran. Kaya naman ginamot ko na rin ang mga iyon. Wala kayang mga magulang ang batang yan? Hindi kaya sila nag-aalala o naghahanap man lang? Hinahanap naman siguro siya. Sino ba namang magulang ang hindi mag-aalala kung mawawala ang anak, di ba? Sa tingin ko, hindi siya agad magigising. Mukhang pagod na pagod siya at kailangan niyang ng mahabang pahinga. Sana lang, pag nagising siya, hindi na siya masyadong matakot. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Pero sa lagay niyang yan, siguradong hindi basta-basta ang nangyari sa kanya. Tahimik naming pinagmasdan ng dalaga. Malalim ang kanyang paghinga pero may bakas ng kirot sa kanyang mukha. Parang may bangungot na bumabalot sa kanya kahit sa pagtulog. Lumalalim na ang gabi, Rosario. Kailangan na natin magpahinga. Oo nga. Ngayon ko lang naramdaman ang pagod ko. Mabuti siguro kung matulog na tayo. Maaga pa akong babangon bukas. Hindi natin siya pwedeng hayaan na lang dito sa salas. Mas maganda siguro kung doon muna natin siya patulugin sa kwarto ni Vilma. Total, wala naman dito ang anak natin. Mas makakapagpahinga siya ng maayos doon. Ay, mabuti pa nga siguro. Buhatin mo na siya at nang mailipat na. Ay, Diyos ko po. Hindi biro ang bigat ng babaeng to. Parang dubling kaban ng bigas. Nako, ang sabihin mo ay tumatanda ka na kaya hindi mo na kayang magbuhat ng mabibigat. Nung mga dalagat binata pa naman tayo kayang-kaya mo akong buhat. Tumatanda na nga siguro ako.
Crisanto, parang wala na yata sila. Siguro, umalis na sila. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Muli kong inilihis ang kortina. Nanginginig pa rin ang mga daliri ko. Wala na sila. Ang madilim na kalsada na kanina'y maingay ay tumahimik na. Ang ilaw ng poste, bagaman mahina pa rin, sapat na para makitang wala ng tao sa labas o ibang nilalang sa labas. Wala na ni anino ng 3 estrangherong kanina lang ay parang nagmamasid sa amin. Nawala na sila. Salamat sa Diyos. Akma na akong hahakbang palayo nang marinig ko ang isang bagay na nagpawala ng saglit na pagkalma ng nararamdaman ko. Ano yun? Huwag kang gagalaw. Napatigil ako. Ang hangin ay muling bumigat. Napatingala kami ni Crisanto. May gumagalaw sa bubungan. Mabigat. Parang malaking paa na dumadagaan. Narinig ko ang paggalaw ng yero. At ang mga bahagyang paggaluskos ng tila matutulis na kuko. May nasa bubong. Hindi ko na namalaya na nakahawak na ako sa braso ni Crisanto. Pareho kaming hindi makagalaw. Nag-aabang. Hindi alam kung dapat bang tumakbo o magtago. Rosario, humawa ka sa akin. Ano man ang mangyari, hindi tayo magbubukas ng pinto. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko habang mahigpit akong nakakapit sa kanya. Ang yapak sa bubong ay unti-unting gumagalaw. Papalapit sa may harap ng bahay. Ang hangin ay hindi na lang basta malamig. May dala na itong bigat. Parang may bumubulong sa paligid. Mahina, ngunit naroon. Muli akong napakapit sa asawa ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero pakiramdam ko ay may matang nakatitig mula sa itaas. Hindi ko sila nakikita. Pero sigurado akong naroon sila. Nagmamasid at nag-aabang. Crisanto, may kumakatok. Hindi kami gumalaw. Ang tunog ay hindi normal na katok. Hindi gamit ang kamao kundi parang matigas at malalim na bagay na kumakalabit sa salamin. Unti-unting lumalakas. Nagiging mas madiin at mas masakit sa tenga. Huwag kang gagalaw. Huwag ka rin titingin sa bintana. Ang hininga ko'y nakakulong pa rin sa lalamunan. Takot na baka sa sandaling masilip ko ang nasa labas. Isang pares ng pulang mata ang sasalubong sa akin. Umiikot sila sa bahay. Dumagundong ang puso ko. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang tunog na iyon. Sa malayo ba? Sa malapit? Sa labas o baka sa likod mismo namin? Para itong sumasabay sa hangin. Sumisiksik sa bawat sulok ng bahay. Nananakot lang sila. Hindi nila tayo kayang pasukin. Umaasa akong totoo ang sinabi niya noong mga oras na iyon. Pero paano kung hindi? Paano kung ang inaakala naming pambubulabog lang ay paghahanda sa mas masahol na gagawin nila? Nagdadasal ako sa isip ko sa kabila ng panginginig ko. Hindi nila tayo tinatantanan. Hindi sila basta-basta makakapasok at makakalapit sa atin. Dahil sa mga iniligay natin. Oras na lumapit sila sa asin at bawang. Tsak na masusunog ang balat nila. Sa kabila ng matinding ingay at kaba na bumabalot sa bahay, ang babae sa mahabang upuan ay mahimbing pa rin ang tulog.
Walang kamalay-malay sa panganib na bumabalot sa paligid. Ni hindi siya natinag sa alulong ng mga aso. Sa kalabog sa bubong. Sa mga kukong kumakayod sa bintana. Muli kong tiningnan ang kanyang mukha. Malinis at payapa. Para bang wala siyang iniindang takot o masamang panaginip. Hindi yun normal. Kahit sino. Kahit sanggol ay magigising sa kaguluhan. Maski na maliit na bagay. Pero siya, walang kagalaw-galaw sa paghinga. Rosario, hindi tayo ang pakay nila. Napatingin ako sa kanya. Nanginginig ang dibdib sa naisip niyang konklusyon. Napalunok ako. Unti-unting lumingon pabalik sa babae. Siya? Siya bang hinahanap nila? Oo. Siya ang gusto nila. Baka sila yung mga aswang na humahabol sa kanya. Dahil sa sagot na yon, parang bumigat palalo ang paligid. Kung tama ang hinala ni Crisanto, mas delikado ito kesa sa inaakala namin. Hindi lang kami ang binabantayan ng mga nasa labas. Pinapalibutan nila kami. Dahil may gusto silang kunin. Napaatras ako. Hinigpitan ng yakap sa sarili. Ang lamig sa paligid ay tila sumisiksik na sa buto ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko napigilan ang panginginig ng labi ko. Dapat hindi ko siya dinila rito. Dapat hindi ko na siya tinulungan. Kung alam ko lang na ganito kalaking panganib ang dala niya, hinayaan ko lang sana siya doon. Rosario, hindi mo kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi naman natin alam na ganito ang mangyayari. Hindi mo kasalanan na tumulong ka. Hindi. Sana iniwan ko na lang siya. Sana pinabayaan ko na lang siya. Huwag ka mag-alala. At may magagawa rin tayo. Ay, Diyos ko, ayoko na. Marahang hinawakan ni Crisanto ang kamay ko na halos wala ng lakas at nanginginig. Nang tiningnan ko siya, alam kong natatakot din siya, pero pinipilit niyang maging matatag para sa akin. Niyakap niya ako na mahigpit at kahit papaano, naging sapat yon para kalmahin ko ang sarili ko. Hindi natin alam kung sino siya. O kung ano siya. Pero ano man to, hindi natin siya basta pwedeng ibigay. Napakapit ako sa braso niya, nanginginig. Sa labas may narinig kaming may hinang kaluskos na papalapit. Ang pakiramdam ko parang sinisilip nila kami sa bawat siwang. Hinihintay ang pagkakataong bumigay kami sa takot. Panginoon, iligtas niyo po kami. Kung ano man po sila, sino man po sila, hindi po namin alam kung anong nagawa namin. Pero maawa po kayo. Napakapit ako habang mahigpit na nakahawak sa rosaryong isinuksok ko sa bulsa kanina. Hindi ko na napigilang humagulgol. Habang paulit-ulit kong binubulong ang dasal na galing sa puso ko. Sinusubukan kong huwag mag-isip ng masama. Pero ramdam ko pa rin ang bigat sa dibdib. Hindi ko alam kung may nakikinig sa akin. Pero wala na akong ibang mahawakan, kundi ang pananampalataya ko. Huwag niyo po kaming pabayaan. Kami lang po ito, mga hamak na tao na walang laban sa kanila. Maawa po kayo, Diyos ko. Paalisin niyo na po sila. Huwag niyo pong hayaan na may mangyaring masama sa amin. Hindi ko po alam kung tamang ginagawa ko. Pero kung mali man, maawa po kayo. Paulit-ulit kong inuusal ang panalangin. Nagmamakaawa. Naghihintay ng kahit anong palatandaan na ligtas na kami. At mukhang dinidig nga ako ng nasa itaas. Ang yapak sa bubong ay unti-unting lumayo. Ang nakakapanindig balahibong kalusko sa labas ay humina. Hanggang sa tuluyan itong maglaho. Tahimik pa rin kaming nakikinig. Hindi makagalaw. Nakikiramdam kung talagang wala na sila. O kung naghihintay lang sila ng maling galaw mula sa amin. Wala na sila. Hindi ko alam. Makiramdam lang tayo. Sana wala na sila.
Parang mamamatay na ako sa kaba. Parang umalis na nga sila. Ano yan, Crisanto? Bakit parang pinaglalaroan lang nila tayo? Malakas ang pang-amoy nila. Sigurado kong ang babaeng ito ang pakay nila. Pero hindi ko alam kung bakit hindi sila sumugot at hindi siya kinuha. Ay, Diyos ko. Ano ba itong pinasok ko? Hindi ko yata kaya. Hindi ko yata matatagalan ng ganito. Hintayin na lang natin siyang magising at paalisin na natin. Tahimik pa rin natutulog ang babae. Tila wala talagang naririnig. Ako naman ay nakadama ng matinding panlalamig. Para bang hindi pa tapos ang lahat. Hindi na nila kami inatake. Hindi na nila sinubukang pumasok pa. Pero ang mas nakakatakot, parang sinigurado lang nilang alam naming nandito sila. Hindi kami nakatulog ni Crisanto nung gabing iyon. Parang kapwa namin binabantayan ng mga sarili. Hindi makatulog sa takot na baka bigla silang bumalik at atakihin kami. Tuluyan nang lumiwanag ang paligid. Pero sadyang mulat pa rin kami. Wala nang nagsasalita sa amin ni hindi naman namin magawang pagkwentuhan pa ang nangyari. Buhay na buhay pa rin ang kaba sa dibdib ko. Kahit payapa naman na ang paligid. Kailangan ko pang pumunta sa palengke. Ni hindi man lang ako nakapagpahinga kahit saglit. Nagkakape kami nang marinig namin ang mahinang pag-ungol ng babaeng tinulungan ko. Aray, nasan ako? Salamat naman sa Diyos at gising ka na. Ay, kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na ba? Maayos na po. Salamat po sa pagtulong sa akin. Anong pangalan mo, Ineng? Celia po. Tawagin niyo na lang po akong Celia. Hindi na ako magpaligoy-ligoy, Ineng, ha? Alam kong hindi ka payos, pero gusto naming malinawan ang asawa ko. Ang sabi mo sa kanya, bago ka nawala ng malay, hinahabol ka ng aswang. Totoo ba yun? Kitang-kita ko ang biglang pagputla ng mukha ni Celia dahil sa tanong ng asawa ko. Matagal bago siya nakasagot. Halos 10 segundo rin bago siya nakatango. Opo. Sa maniwala po kayo sa hindi. Hinahabol po ako ng aswang. Gusto nila akong kunin. Naniniwala kami. Dahil nagpunta sila rito kagabi. Hindi sila nagpakita pero pinaramdam nila ang presensya nila sa amin. Ano po? At alam na nila nandito ako? Oo. At hindi ko alam kung paano kanila natuntun dito. Ano ba kasing ginawa mo at bakit kanila hinahabol? Wala po akong ginawa. Wala akong kasalanan. Kung wala kang ginawa, bakit ka nila hinahabol? Hindi basta-basta nagpapakita ang mga aswang kung wala silang pakay. Kitang-kita ko ang panginginig ng kamay ni Celia. Halata sa mukha niya ang matinding takot. Alam kong may dahilan kung bakit siya nandito. At kung bakit siya hinahabol. Diyos ko. Akala ko makakatakas na ako. Akala ko ligtas na ako rito. Celia, kung gusto mong matulungan ka namin, sabihin mo ang totoo. Ano ba talagang nangyari? May napatay po akong aswang. Ano? Napatingin ako kay Crisanto. Kitang-kita sa kanyang mukha ang gulat. Kahit paano parang may sense ang sinabi ni Celia. Kung may napatay nga siya, posibleng hinahabol siya ng iba pang kasamahan nito bilang ganti. Naninirahan po ako sa isang bayan sa kabilang dulo ng ilog. Wala po akong alam tungkol sa kanila. Hanggang sa isang gabi, may narinig akong sigawan sa kapitbahay namin. Nagulat na lang ako nang makita ko may nilalang na may mahabang kuko at matutulis na ngipin sa loob ng bahay nila. At anong ginawa mo? Kumuha ako ng itak. Sinubukan kong sagipin ang kapitbahay ko. Hindi ko po alam kung paano pero nagawa ko masugatan yung nilalang at namatay siya. Pero bago siya tuluyang nalagutan ng hininga, nagbabala siya. Sinabi niyang babalik sila para kunin ako.
At doon ka nagsimulang tumakas. Opo, hindi na po ako nagpatumpik-tumpik. Alam ko hindi na ako ligtas sa bayan namin kaya nagmadali akong umalis. Ilang araw na po akong tumatakbo ngayon hanggang sa maabutan ako ng mga humahabol sa akin. Nung gabing yun, akala ko malayo na ako sa kanila. Pero habang naglalakad ako sa masukal na daan sa gilid ng ilog, naramdaman ko may sumusunod sa akin. Una, may hinang yabag lang. Pero habang tumatakbo ako, lumalapit sila ng lumalapit. Paano ka naman nila nasugatan? Isa sa kanila, bigla na lang sumulpot mula sa kawalan. Di ko malang naramdaman na nasa likod ko na pala siya. Mabilis siyang kumilos. Naramdaman ko na lang ang matalim niyang kuko sa likuran ko. Langya, kaya pala punong-puno ka ng sugat nang makita ka ng asawa ko. Mabuti na lang at nakatakas ka pa sa kanila. Sa awa po ng Diyos, nakatakas pa ako. Akala ko katapusan ko na. Halos hindi na ako makatayo sa sakit. Pero may nakita ko lumabang kang malapit sa ilog. Wala na ako ibang maisip. Kahit mahina ako, sinakyan ko yun at itinulak palayo sa pangpang. Hindi ka na nila nasundan? Nag-aabang lang po sila sa gilid. Hindi sila lumapit sa tubig. Doon ko lang naisip, baka may dahilan kung bakit ayaw nilang lumusong. Tama, may paniniwala noon na takot ang mga aswang sa ilog. Kaya kahit nanghihina na ako, patuloy ako nagsagwan. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nasa tubig. Pero alam ko hindi ko pwedeng minto. Hanggang sa umabot ako sa kabilang pangpang at nakita ko ang mga ilaw ng barangay nyo. Akala ko, ligtas na ako. Pero nagtagpuan pa rin nila ako. Maaaring sila rin ang humahabol sa atin nung tinulungan kita. At siguro nagawa rin nila tayong sundan kaya nila nalaman na nandito ka. Siguro nga po. Celia, ako nga pala si Rosario. At siya naman ang asawa ko, si Crisanto. Dito kami nakatira. Hindi man magara ang bahay namin pero tahimik lang ang buhay namin. Payapa at walang gulo. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako ngayon. Alam mo, Celia, hindi namin alam kung anong gagawin ngayon. Hindi ka namin matitiis pero... Pero pakiramdam namin, pati kami, nasa panganib na rin. Napako ang tingin ni Celia kay Crisanto. Kita ko ang namumuong luha sa mata niya. Pero hindi ko pa rin maitatanggi ang takot na bumabalot sa amin ngayon. Huwag niyo ako paalisin. Wala ako ibang matatakbuhan. Kahit saan ako magtago, natutunto nila ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Celia, paano kung bumalik sila? Paano kung dahil sa'yo, pati kami madamay? Wag po. Hindi ko po gusto madamay kayo. Pero wala ako ibang malapitan. Kung paalisin niyo ako ngayon, sigurado ako hindi ko na ito malalagpasan. Hindi ko na sila matatakasan. Hawak niya ang ilan sa mga sugat niya. Parang pinapaalala sa amin kung gaano na siya kahina. Ang mga mata niya ay puno ng takot at desperasyon. Kahit ano ipagawa niyo sa akin, kahit ano, maglilinis ako, magluluto, kahit ano, basta wag niyo lang ako itaboy. Rosario, Celia, pati kasi kami natatakot na. Ay baka mamaya bigla na lang silang sumunod anumang oras. Hindi na nga kami nakatulog kagabi dahil sa matinding takot. Diyos ko, maawa na kayo. Huwag niyo ako hayaang mamatay sa labas. Hindi ko kayo gusto ipahamak. Alam ko wala akong karapatang humingi ng tulong pero wala na ako ibang mapuntahan. Kung palalayasin niyo ako ngayon, wala na akong laban. Rosario, Napatingin ako kay Crisanto. Alam kong kagaya ko, nag-aalangan din siya.
Hindi ito simpleng desisyon. Paano kung bumalik sila? Paano kung hindi lang ikaw ang habol nila, Celia? Paano kung pati kami? Pati ang mga barangay namin madamay na. Mas maraming matatakot. Hindi po. Hindi ko hahayaang madamay kayo. Kahit ano gagawin ko, basta tulungan niyo lang ako magtago. Alam ko pong delikado, pero mas delikado kung mapupunta ako sa kamay nila. Huminga ng malalim si Crisanto. Kita ko ang pag-aalinlangan niya pero ramdam ko rin ang bigat ng desisyong kailangang gawin. Rosario, ikaw nang bahalang magdesisyon. Kung paaalisin natin siya, para nilang natin siyang pinatay. Ganito na lang. Hahayaan ka namin dito. Pero pansamantala lang, hindi ka namin kayang itago rito ng matagal. Salamat! Diyos ko, salamat! Hindi niyo po pagsisisihan to. Pangako! Mas mainam siguro kung isama mo siya sa palengke, Rosario. Doon hindi magiging delikado para sa inyo. Hindi makakalapit ang mga aswang kapag maraming tao. At isa pa, masyado pang maaga para sa kanila. Sa kami naman, kailangan siguruhin nating walang puwang para makapasok sila rito. Dapat nating dublihin ang pag-iingat. Tama ka. Pero hindi rin ako mapakali. Alam nilang narito si Celia. Kaya kahit anong gawin natin, babalik at babalik sila. Hindi ko naman po gustong madamay kayo. Pero ayoko rin pong umalis. Kaya kailangan natin maganda. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng mga yon kapag nagalit ng husto. Tumayo ako at lumapit sa mesa kung saan nakalatag ang mga bawang, asin at iba pang pangontra. Kinuha ko ang lumang rosaryo at mahigpit yung hinawakan. Bukod sa mga ito, kailangan din nating magdasal. Hindi lang katawan natin ang kailangan nating protektahan, kundi pati kaluluwa natin. Ano pa pong pwedeng gawin natin? Maghahanda rin ako ng patalim. Hindi tayo basta-basta papayag na maging biktima nila. Opo, gusto ko po. Mabuti yon. Mas ligtas kayo ron. Mas mabuti pang may kasama si Rosario para hindi siya mag-isa. Isuot mo muna ang mga damit ng anak kong si Vilma. Doon naman na siya nakatira sa asawa niya eh. Salamat po. Nagkalkal ako ng mahabang damit ng anak ko para maipasuot kay Celia. Kailangan naming itago ang mga sugat niya. Dahil baka magtaka naman ng mga tao kung saan galing ang mahahaba niyang kalmot. Ayusin mo ang buhok mo, Celia. At huwag kang lalayo kay Ate Rosario mo. Naintindihan mo ba? Opo, kuya. Siya sige na. Maligo ka na at aalis na tayo. Makakatulong din ang pagligo para mas luminis ang mga sugat mo. Papahiran ko na lang ng langis bago tayo umalis. Pagkatapos maligo ni Celia, agad siyang nagbihis at inayos ang sarili. Mukha na siyang mas maaliwalas kaysa kanina. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang kakaiba sa kanya. Tahimik siyang gumalaw. Parang sanay na sa pag-iingat. Para bang kahit wala na siyang hinahabol o iniiwasan sa mga oras na iyon, likas sa kanya ang pagiging maingat. Halika na, Celia. Kailangan nating makarating sa palengke bago pa dumagsa ang mga tao. Opo, Ate Rosario.
Habang naglalakad kami papunta sa palengke, napansin kong panay ang lingon ni Celia sa paligid. Alam kong nag-aalala siya at natatakot. Parang hindi mo yata maiwasang tumingin-tingin sa paligid. Natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala. Wala naman siguro sila rito at masyado pang maaga. Eh, hindi naman po. Siguro hindi pa lang po ako sanay rito. Saang bayan ka nga ulit nang galing? Sa kabilang dulo ng ilog, malapit sa masukal na kakahuyan. Malamang maraming kwento tungkol sa aswang sa inyo. Opo, lalo na sa lugar namin. May mga panahon bigla nilang may nawawalang bata o alagang hayop. Hindi ko nang pinaniniwalaan hanggang sa nangyari sa akin. Malapit na tayo. Masanay ka sa ingay rito. Iba rito sa katahimikan ng kakahuyan. Mas gusto ko pong ganito. Maraming tao, maraming ilaw. Parang hindi ako nag-iisa. Pagdating namin sa pwesto ko, agad akong kumuha ng basang-basahan at pinunasan ng mga pakwan. Umupo naman si Celia sa tabi ko. Hindi alam kung ano ang gagawin. Gusto mong tumulong? Pwede po ba? Oo naman. O siya sige, punasan mo ang mga ito. Pag may gustong bumili, sabihin mo lang sa akin. Habang tinutulungan ako ni Celia, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kasanay sa paggalaw nang hindi nakakatawag ng pansin. Mabilis ang kamay niya pero hindi pa bigla-bigla. Para bang may disiplina siya sa kilos niya. Isang katangay ang bihira sa isang dalagang tulad niya. Celia, anong ginagawa mo ron sa bayan ninyo? Nagsasaka pong pamilya namin. Sanay po ako sa mabibigat na gawain. Mabuti naman kung ganon. Huwag kang mahihiya ah. Dito, normal lang ang maingay. Sanayan lang yan. Ang dami pong tao. Ang saya pala rito. Oo, lalo na sa umaga. Mas marami pang darating maya-maya. Ngayon, hawakan mo tong supot. Ikaw munang bahala mag-abot ng pakwan kapag may mga bumibili ha. Opo, pero paano po ba magtinda ng pakwan? Madali lang naman. Una, dapat marunong kang mamili ng hinog. Kailangan yung mabigat at may tunog kapag tinapik. Subukan mo nga ito. Parang may tunog nga po sa loob. Ayan, natuto ka na. Tapos kapag may bumili, dapat magalang ka. Pero wag kang magpapauto agad. May mga customer kasing mahilig mambarat. Eh paano po pag tumawad ng sobra? Ngitian mo lang at sabihin mong, ay naku suki, tubong lugaw na nga lang yan eh. Pero kung mabait ang bumibili, bigyan mo ng kaunting diskwento. Nakakatuwa naman po pala. Sa amin kasi bihira akong lumabas eh. Abay bakit naman? Mas gusto lang po nasa bahay. Sayang ano. Pero ngayon, makakagala ka na kahit paano. Tumingin-tingin ka rin sa paligid. Marami kang makikitang kung ano-ano. Opo, salamat po Ate Rosario. Napatingin ako kay Celia at sa kabila ng lahat, may ngiti na siya sa kanyang labi. Hindi ko alam kung anong iniisip niya pero mahalaga. Kahit sandali mukhang hindi na siya takot. Nakakagaan ng pakiramdam na makita si Celia. Sa unang pagkakataon mula nung magising siya sa bahay namin, para siyang isang normal na dalaga. Masigla, natutuwa sa paligid, at nakikipag-usap ng maayos. Aba, ang bilis mong matuto, Celia. Kanina lang, takot ka pang makipag-usap sa bumibili. Pero ngayon, parang sanay ka nang magtinda. Nakakatuwa po pala. Parang kaya ko namang gawin to eh. Abay, oo naman. Kayang-kaya mo yan. Salamat po Ate Rosario. Ang bait-bait niyo po sa akin. Ngumiti na lang ako hanggang sa may bumili ulit sa kanya. Natutuwa ako. Pero habang pinagmamasdan ko siya, may napansin akong kakaiba. Kahit anong tuwa niya sa ginagawa niya, hindi siya tumitingin na diretso sa tao. Kapag may bumibili, nakangiti siya pero laging nakayoko o nakatingin sa ibang direksyon. Para bang iniiwasan niyang magtama ang mga mata nila ng taong nasa harapan niya.
Celia, ayos ka lang ba? Ho? Ayos lang po. Eh bakit parang iwas ka makipagtitigan? Kahit kanino, kahit sa akin. Ay, hindi naman po. Hindi lang po ako sanay. Naiilang. Crisanto, ang saya pala sa palengke. Dami tao, ang ingay-ingay. Pero parang ang gaan sa pakiramdam. Di ko po inakala na masisiyahan ako sa pagtitinda. Mabuti naman kung ganon. Ang importante, hindi mo iniisip ng gusto ang takot mo. Opo, tapos si Ate Rosario, ang galing-galing magtinda. Ang bilis niyang magsalita, parang lahat ng tao suki niya eh. Natutuwa po ako panoorin siya. Abay, syempre. Ilang taon ko na itong ginagawa. Pero ikaw din ang bilis mong natuto. Akala mo ba hindi ko napansin na may ilang suki ako na gustuhan ng pakikitungo mo? Ganun po ba? Hindi lang po ako sanay na nakikipag-usap sa maraming tao. Pero parang kaya ko naman po pala. Masarap pakinggan ang boses ni Celia na punong-puno ng sigla. Parang hindi siya yung takot na babaeng tinulungan namin. Masaya rin si Crisanto para sa kanya. Halata sa mukha niyang lumuluwag ang loob niya kay Celia. Kung gusto mong sumama ulit bukas, sumama ka na lang. Mas maganda nang may kasama at katulong si Rosario sa palengke. Talaga po? Gusto ko po. Okay, sige, sumama ka ulit. Mahaba pang araw bukas. Matulog tayo ng maaga. Sige po, liligpitin ko lang po itong mga pinagkainan. Sinundan ko ng tingin si Celia habang inaayos ang pinagkainan. Muli kong napansin ang kakaiba sa kanya. Habang naguhugas ng plato si Celia, napansin ko ang kilos niya. Masyadong mabilis ang kamay niya. Halos hindi nagkakalat ng tubig sa lababo. Parang sanay na sanay siyang gumalaw ng hindi gumagawa ng ingay. Hindi ko alam kung ako lang nakakapansin. Pero parang may kakaiba sa kilos niya. Para bang magaan ang galaw niya. Halos hindi naririnig ang yabag niya sa sahig. Natapos siyang maghugas ng plato nang hindi ko man lang napansin na nasa likuran ko na pala siya. Aba, ang liksi mo palang kumilo, Celia. Para kang pusa akong gumalaw ni hindi kita naririnig na lumapit. Ganun po talaga ako. Simula po nung bata ako, madalas po akong pagalitan sa bahay. Kasi parang bigla na lang ako sumusulpot kung saan-saan. Hindi! Hindi! Huwag ka lalapit sa akin! Ayoko sa'yo! Dali-dali kaming bumangon ni Crisanto at tinungo namin ang pinanggagalingan ng ingay. Pagbukas ng pinto, tumambad sa amin si Celia na nakasandal sa dingding. Namumula at nanginginig. Para siyang batang natatakot sa multo.
Sa harapan niya nakatayo ang anak naming si Vilma, kasama ang asawa nitong si Diego. Malaki na ang tiyan ni Vilma. Ilang buwan na lang ay manganganak na siya. Napatingin ako kay Celia. Hindi ito makakilo sa kinatatayuan niya. Nay, sino to? Oo nga po, Nay. Nagulat kami. Ibang taong nagbukas ng pinto para sa amin. Bigla na lang nagtatakbo nung makita tong si Vilma. Siya nga pala. Celia, siya ang anak namin, si Vilma. At ito naman ang asawa niya, si Diego. Dahan-dahan akong lumapit kay Celia. Kahit paano gusto kong pakalmahin siya. Pero ramdam kong naninigas ang katawan niya sa kaba. Oh, bakit parang takot na takot ka, Celia? Wala kang dapat ikatakot sa kanila. Akala ko, iba. Akala ko, Aba, mukha yatang natakot sa akin ang bisita natin. Napagkamalan mo yata ang aswang ng asawa ko, no? Mukha bang Bruhilda ang itsura? Huwag kang mag-alala. Mukha lang naman siya masungit pero mabait. O siya. Halina't magkape muna tayo. Vilma, Diego, sigurado ako napagod kayo sa biyahe. Pagpasensya nyo na itong si Celia at hindi siya sanay sa tao. Mabuti pala at napabisita kayo. Naku, Nay. Buti nga't napaaga kami ng dating. Miss ko na rin kayong dalawa ni tatay eh. Hinahanap-hanap ko kasang luto mo. Pati ng libreng pakwan araw-araw. Sinamahan ko silang lahat sa hapag habang si Celia naman ay tahimik na sumunod. Kita pa rin sa kanya ang kaba. Matapos ang agahan, nagtagal kami sa hapag. Masayang nagkukwentuhan si Vilma at Diego. Pero si Celia tahimik pa rin. Halos hindi siya sumasali sa usapan, ni hindi man lang tumitingin ng diretso kay Vilma. Pero ang anak ko kinakausap siya. Alam ko namang sabik si Vilma sa kapatid, ngunit hindi namin siya nasundan ni Crisanto dahil nahirapan na akong magbuntis. Celia, 1 linggo ka na raw dito, sabi ni nanay. opo, Saan ka nga ba galing? sa kabilang bayan. Saglit na natahimik si Vilma, pero halata sa kanya ang paggagiliw. Hindi siya basta-bastang sumusuko sa pakikipag-usap kay Celia. Doon ka ba lumaki? Opo, Mukhang hindi ka sanay sa tao ah. Wala bang tao masyado ron sa inyo? ano po parang ganun na nga. Hindi pa po ako sanay sa maraming tao. Bago lang po kasi ako dito. Mukhang mahihayin talagang bisita natin. Bakit ba parang natatakot ka sa akin? Hindi po. O kita mo, marunong ka naman palang sumagot ng diretsyo. Nagpasya akong ayain na sila na pumunta sa palengke. Dahil anong oras na. Habang naglalakad kami patungo sa palengke, napansin kong panay ang tingin ni Vilma kay Celia. Hindi siya basta nagtatanong pero alam kong nagtataka siya tungkol sa babaeng bigla na lang sumulpot sa buhay namin. Nay, paano mo nga pala siya nakita? Naku anak, kung nakita mo lang siya nung una, hinang-hina, puro sugat, parang hindi na makakabangon. Nasa gilid siya ng daan, parang nawala na ng pag-asa. Hindi ko talaga kayang basta na lang siya lampasan ng gano'n ang sitwasyon niya. Kaya mo siya dinala sa bahay natin? Oo. Kami lang ng anak ko nag-uusap ng mga oras na yon, hanggang sa makarating kami sa pwesto ko. Tumingin ako kay Celia na abala sa pag-aayos ng mga paninda. Medyo asiwa pa rin siya pero kitang-kita kong ginagampanan naman niya ang trabaho ng maayos. Naging maayos ang buong maghapon. Maraming bumili at natuwa ako dahil kahit paano, naibsan ang pangamba ko. Pero habang papalubog na ang araw, biglang nag-iba ang kilos ni Celia. Manuel? Napahinto ako. Agad akong lumingon kay Celia na nakakunot ang noo. Mukhang wala sa sarili.
Tila may nakita siyang hindi namin nakikita. Celia, anong problema? Pero hindi siya sumagot. Napaatras siya at kitang-kita sa kanyang mukha ang takot. Bigla na lang siyang nagtatakbo paalis. Celia! Nay, anong nangyari doon? Halika, sundan natin. Agad naming tinakbo ang direksyon kung saan siya tumakbo. Halos magkapatid-patid ako sa bilis ng mga hakbang namin. Hindi ko naman mapigilan ang pagbilis ng pagtibok ng puso ko. Nang makarating kami sa bahay, nandun na siya. Nakayakap sa sarili. Nanginginig at umiiyak. Celia, ano bang nangyari? Hindi siya sumagot. Halos hindi niya kami matingnan. Nanginginig ang kanyang balikat at parang ayaw niya nang magsalita. Sina Crisanto at Diego parehas na nakatayo at nagtataka. Mukhang nakaabala pa sa kanilang pagmemeryenda. Bakit ka tumakbo? Sino si Manuel? Wala pa ring sagot mula kay Celia. Nanginginig pa rin ang mga labi niya pero nanatili siyang tahimik. Tulad ng isang taong hindi sigurado kung dapat pa niyang sabihin ang totoo. Nakangod-ngod si Celia sa kanyang mga palad. Mahigpit na nakayakap sa sarili habang patuloy sa pag-iyak. Halos hindi na siya makapagsalita. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Celia, tinatanong ka ni nanay, sino si Manuel? Sa ilang saglit na lumipas, dahan-dahang tumingin si Celia sa amin. Nanginginig pa rin ang mga labi nito. At doon, sa tinig na halos hindi marinig, binitawan niya ang mga salitang nagpatahimik sa buong silid. Nagsinungaling ako. Anong ibig mong sabihin? Anong nagsinungaling ka? Hindi nila ako hinahabol para patayin ako. Hinahabol nila ako para ibalik sa kanila. Celia, anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan siyang tumayo. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa amin. Isa ako sa kanila. Isa akong aswang. Halos sabay kaming napaatras ni Vilma. Si Crisanto. Bagaman hindi gumalaw mula sa kinatatayuan, ay nakatingin kay Celia na parabang ngayon lang niya ito nakita ng totoo. Si Diego halos takasan na ng dugo ang mukha. Dahil bigla na lang itong namutla. Ano? Nagsinungaling ako sa inyo. Hindi ako hinabol ng mga aswang para patayin, kundi para ibalik sa pamilya ko. Ang mga aswang na yon, mga magulang ko sila. At si Manuel, siyang itinakda para sa akin. Ikinulong nila ako sa paniniwalang kailangan kong pakasalan siya upang palakasin ang lahi namin. Hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang tanggapin ang buhay na gusto nila para sa akin. Ayokong maging tulad nila. Nang unang beses akong pinakain ng laman ng tao, halos sa mukha ko. Pero pinilit nila ako. Sinabi nilang normal lang yun na masasanay din ako. Pero hindi ako nasanay. Kahit anong gawin ko, kahit ilang beses nila ako pilitin, may bahagi ng sarili ko hindi matanggap ang ginagawa ko. Lagi kong naaalala ang mga sigaw, ang mga mukha ng mga biktima. Ang paraan ng pagmamakaawa nila bago sila lamunin ng dilim. At doon ko napagtanto. Tumigil siya sandali. Huminga ng malalim. At inilibot ang paningin sa amin bago muling nagsalita. Mas mabigat ang tinig. Hindi ako isa sa kanila. Alam ko may dugo nilang dumadaloy sa akin. Pero hindi yung sapat para tanggapin ko ang buhay na gusto nila para sa akin. Hindi sapat ang dugo para sabihin nilang isa akong ganap na aswang. Kasi sa kaloob-looban ko, alam ko hindi ko kayang mabuhay na ganon. Kaya ako tumatakbo, kaya ako tumakas. Dahil ayoko maging halimaw tulad nila. Sa mga sandaling iyon kahit na nanginginig pa rin ako sa takot,
hindi ko maiwasang makita sa kanya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang taong desperadong lumaban para sa sarili niyang kaluluwa. Nanginginig ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o takot. Dahil nagsinungaling siya sa amin. Celia, kung aswang ka, ibig sabihin ba? Hindi ko na natapos ang tanong ko dahil bigla siyang lumuhod sa harapan namin. Parang isang batang nagmamakaawa. Hindi ko kayo sasaktan. Kahit anong kabang bumalot sa katawan ko, hindi ko maiwasang mapansin ang tunay na sakit sa boses niya. Hindi ito boses ng isang halimaw na may masamang balak. Isa tong boses ng isang taong desperado. Isang taong hindi na alam kung saan pupunta. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Nay, paano kung hindi niya na mapigilan? Buntis ako. Hindi ko kayo sasaktan. Kahit kailan. Hindi ko inisip na saktan kayo. Hindi ko alam kung kaya ko pang paniwalaan ang mga sinasabi niya. Kahit paano gusto kong maniwala pero ang nasa harapan namin ay isang aswang. Kahit anong pagpapaliwanag niya, hindi mabubura ang takot na nararamdaman ko. Napansin kong mahigpit ang pagkakahawak ni Vilma sa braso ng kanyang asawa. Si Crisanto naman ay hindi makatingin ng diretso kay Celia. Waring tinatansya niya ang bawat kilos nito. Naniniwala kayo sa akin, di ba? Alam kong takot kayo, naiintindihan ko. Pero mula nang tanggapin niyo ako rito, nakita niyo naman kung paano ako kumilos. Sinaktan ko ba kayo kahit minsan? Pero, kaya mo? Oo, kaya ko. Pero hindi ko gagawin. Hindi ko kayo sasaktan. Kahit pa dumating ang araw na gawin niyo sa akin yun. Napayuko ako. Nasasaktan ako. Dahil sa hirap ng sitwasyon niya. Nung una hindi ko naisip na maaaring aswang siya. Ang nakita ko lang noon ay isang sugatang babae. Isang taong nangangailangan ng tulong. Sa gilid ng mata ko, nakita kong bahagyang lumuwag ang hawak ni Vilma kay Diego. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung sino pwedeng pagkatiwalaan. Pero nung nakita niyo ako sugatan, kinamot niyo ako. Pinakain niyo ako. Binigyan niyo ako ng pagkakataong mabuhay na hindi natatakot. Hindi ba sapat yun? Para paniwalaan niyong hindi ako kalaban? Celia, Kapag may ginawa kang masama, Hindi ako gagawa ng kahit anong ikasasama niyo. Tahimik kaming tatlo. Hindi pa ako sigurado kung tama ang ginagawa namin pero sa puntong iyon, hindi ko kayang ipagtabuyan si Celia. Alam kong ganun din ang nararamdaman ni Crisanto kahit hindi niya sabihin. Sandali akong napatingin kay Vilma. Kita sa mukha niya ang gulo ng kanyang isip. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak ng anak ko. Natahimik kaming lahat. Ilang sandali lang ang lumipas. Pero parang kaibigatan ng hangin sa loob ng bahay. Alam kong pare-pareho kaming may iniisip. Si Crisanto ay hindi pa rin makapagsalita. Si Vilma naman ay tahimik na nakatingin kay Celia. At si Diego, kitang-kita ko ang tensyon sa pagkakahawak niya sa kamay ng asawa niya. Hanggang sa biglang tumayo si Celia. Hindi makabubuti sa'yo manatili rito, Vilma. Lalo na't buntis ka. Ayaw kong idamay pa at ipahama kayo ng asawa mo. Hindi ko man kayo gustong ipagtabuyan sa sarili niyong pamamahay. Pero kailangan niyo nang umalis bago pa sila sumalakay rito. Ano? Babalik dito ang mga magulang ko. At paniguradong kasama si Manuel. Kaya kailangan niyo nang tumakas. Hindi namin pwedeng iwan kayo rito. Kailangan niyong umalis. Hindi kayo ligtas dito. Buntis si Vilma. Diego, huwag mo hayaang mapahamak siya. anong plano mo, Celia? Ipaglalaban ko sarili ko. Ipaglalaban ko kayo. Buong buhay ko sinunod ko sila. Buong buhay ko ginagawa kung gusto nilang gawin ko. Pero ayoko na.
Kayo lalaban ako. Kahit pa sabihin nilang itinakda ko para kay Manuel, kahit sabihin nilang ako dapat ang susunod sa kanila, hindi ko matatanggap yon. Hindi ko kailanman gugustuhin yon. Celia, Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero isang bagay ang sigurado ko. Ayoko mabuhay sa takot. Ayoko mag-iisang halimaw sa habang buhay. Napatitig ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita ang takot sa kanyang mga mata. Umalis na kayo bago pa mahuli ang lahat. Nag-aalangan pa sina Vilma at Diego. Pero hindi ko na hinayaang magtagal pa ang desisyon. Ako na mismo nag-utos sa kanila na umalis. Dahil ayaw ko ring mapahamak ang anak ko at ang magiging apo ko. sige na. Umalis na kayo hanggat maliwanag pa. Mag-iingat kayo. Huwag kayong mag-alala. Magiging ligtas kami rito. Bago lumabas ng bahay, huminto si Velma at tiningnan si Celia. Kita ko ang nag-aalab na damdamin sa mata ng anak ko. Tila gusto niyang sabihin na gusto niyang manatili at gusto niyang tumulong pero alam niyang hindi niya kaya. Sana makaligtas ka. Ngumiti si Celia. Isang mapait pero matibay na ngiti. Saka siya tumango. Tuluyan na lumabas sina Vilma at Diego at iniwan kaming tatlo ni Celia at Crisanto. Handa kaming harapin ang paparating na bangis ng gabi. Hindi ko pa rin maisiksik sa utak ko ang mga nalaman ko. Hindi ko maproseso yun lahat. Naghanda si Crisanto habang kami naman ni Celia ay nakaupo lang. Tila hindi alam ang gagawin. Pagsapit ng dilim, bumigat ang paligid. Ang hangin ay parang may dalang malamig na babala. Tahimik lang kami pare-pareho, pero parang may inaabangan si Celia. Mayat maya ang pagsilip niya sa labas ng bintana. Hindi ko maintindihan kung bakit pero kahit alam kong aswang siya, mas ligtas akong kasama siya kesa kaharap ang mga halimaw na paparating. At dumating nga sila. Tao po. Tao po. Alam ko may tao riyan. Huwag niyo nang itago si Celia. Huwag kayong magtago ng aswang na binibilog lang ang mga ulo ninyo. Manatili lang kayo sa likuran ko, Ate Rosario, Kuya Crisanto. Kahit anong mayari, huwag na huwag kayong lalabas at huwag niyo ako lalapitan. Mula sa anino ng gabi, unti-unting lumitaw ang tatlong nilalang, mga mukhang tao. Pero alam mo na agad na may kakaiba sa kanila dahil sa kanilang tindig at postura. Si Manuel, matangkad at matipuno. Nakangiti pero hindi iyon ngiti ng isang mabuting tao. Nakakapangilabot ang tingin niya kay Celia. Parang isang hayop na matagal ng gutom. Sa kanan niya ay isang babae. Ang sinasabi ni Celia, yun ay ang nanay niyang si Marta. Maganda ito pero may malamig na kasinungalingan sa bawat kilos niya. At ang lalaking nasa kaliwa nila ay si Conrado. Ito naman ang kanyang ama. Tahimik pero matigas ang muka. Celia! Huli ka na! Umuwi na tayo! Bago pa magkagulo rito. Hindi na ako babalik sa inyo. Sige. Sige. Naiintindihan ko. Galit ka pa. Takot ka pa. Pero isipin mo naman, Celia. Ano gagawin mo rito? Ano magiging silbi mo bilang tao? Aswang ka, Celia. Hindi mo matatakasan ang lahi natin. Idikdik mo yan sa kokoti mo. Itinaas niya ang isang kamay at itinuro kami ni Crisanto. Ito? Ito bang gusto mong buhay? Kasamang matatandang to? Nang hindi sumagot si Celia,
Nag-iba ang ekspresyon ni Manuel. Mula sa malumanay, naging madilim ang kanyang mukha. Isang hakbang pa ang ginawa niya at doon ko na naramdaman ang tunay niyang intensyon. Sa isang mabilis na galaw, bigla nilang siyang lumitaw sa harap namin ni Crisanto at sinakal ang asawa ko. Alam mo, pwede kong gawin itong madali eh. Pero kung gusto mo ng mahirap, etong gagawin ko! Wag! Bitiwan mo ako! Wag! Wag ang asawa ko! Bitiwan mo si Crisanto! Simple lang, Celia. Sumama ka sa akin. Upapatayin ko sila sa harap mo isa-isa! Hayop ka, Manuel! Mabilis ding gumalaw si Celia, ni hindi ko man lang naramdaman. Nasa harap na namin siya at pilit inaalis ang kamay ni Manuel sa leeg ng asawa ko. Unti-unti nang bumabao ng matutulis niyang kuko sa balat ni Crisanto. Pambihira ang lakas na ipinakita ni Celia. Ibinalibag niya si Manuel, dahilan para mabitiwan niya si Crisanto. Huwag na huwag ka magkakamaling hawakan sila! Ayos ka lang ba, Crisanto? Ayos lang ako. Anak, halika na. Tigilan mo na tong paglalaro mo bilang tao. Hindi ka nababagay sa kanila. Hindi ako naglalaro. Nagpapakatotoo ako. Kayo ang nilalaman ng sarili niyong kasakiman. Ikaw ang nilalamon ng kainaan, Celia. Pinipilit mong maging isa sa kanila. Pero kailanman, hindi mo mababago ang dugo mo. Buong buhay ko, ginawa kong gusto niyo. Sinunod ko ang bawat utos. Kinain ko ang ipinakain niyo. Tinanggap ko ang lahat ng kasinungalingan niyo. Pero kailanman, hindi ko naramdaman na buhay ako. Pinilit niyo ako ibigay kay Manuel na parang alagang hayop. Wala akong halaga sa inyo, kundi isang kasangkapan para palakasin ang dugo ng lahi niyo. Halos mabigyan ako sa sigaw niya. Puno iyon ng hinanakit, ng puot, ng lahat ng pinigil niyang sakit sa loob ng maraming taon. Nagbago ang ekspresyon ni Manuel. Ang dating naglalarong halimaw, ngayon ay galit na. Isa kang hangal, Celia! Ikaw ang susunod na pinuno. Ikaw ang dapat magpatuloy ng lahi natin! Anak, kung hindi mo tinatanggap ang buhay mo bilang aswang, sabihin mo, anong gusto mong gawin? Manatili rito? Tumanda? Mamatay? Gusto mo bang maranasan ang sakit ng pagiging mahina? Mas pipiliin ko mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang isang halimaw na walang puso't kaluluwa. Alam mo bang ginagawa lang namin to? Dahil mahal ka namin. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka kahalaga sa aming, Celia? Mahal? Kung pagmamalang tawag sa ginagawa niyong to, kahit huwag niyo na akong mahalin. Ano bang sinasabi mo, Celia? Nahihibang ka na ba talaga? Nay, tay, alam kong sa paningin niyo isa lang ako anak na nagre-rebelde. Na parang gusto ko lang tumakas sa responsibilidad ko. Pero hindi niyo naiintindihan kung anong dinadala ko sa loob ko. Kaya hayaan niyo ko sabihin to para sa huling pagkakataon. Napatingin si Marta kay Conrado. May alinlangan sa mata nila pero hindi sila kumibo sa sinabi ng anak nila. Nanatili kami ni Crisanto sa likuran ni Celia. Takot na baka kami ulit ang pagbuntungan nila. Natatandaan niyo pa ba ang unang beses na pinilit niyo ako tikman ng dugo? 8 taong gulang lang ako noon. Akala ko laro lang ang lahat. Na para lang tayo mga pamilyang kumakain ng masarap na ulam. Pero nang lumapit ako sa babae nakahantusin sa harap natin, nang makita ko kung paano siya naghahabol ng hininga, doon ko naintindihan ng totoo. Hindi ako kumain noon, hindi ba? Sinuka ko lahat ng isinasalaksak niyo sa bibig ko. Ginawa namin yon para masanay ka. Para hindi ka mahirapan sa hinaharap. Hindi niyo ba naririnig ang sinabi ko? Hindi ko yun ginusto! Buong buhay ko niloko niyo ako. Sinasabi niyo na normal lang ginagawa natin. Na parte lang to na buhay natin. Pero anong normal sa pagpatay ng tao? Sa pagkuha ng buhay ng iba para lang manatili tayong malakas?
Ang nakakatakot ay kung paano kayo ngumiti habang ginagawa yon, kung paano kayo tumawa, kung paano niya siya itinuring na parang wala lang sa mundong ito. Hindi na napigilan ni Marta ang mapapikit ng Mariin. Tila bahagya nang naiintindihan kung saan nagagaling ang anak nila. Napayuko si Conrado. Parang napagtanto kung gaano nga sila kasama. Nay, Tay, alam ko hindi niyo nakikita ang ginagawa natin bilang mali. Alam kong para sa inyo itong mundo natin, na iyan ang likas natin dahil mga aswang tayo. Pero ako hindi ko kayang tanggapin to. Dahil kahit anong gawin natin, kahit anong pilit kong ituring to bilang parte ng buhay natin, may isang bagay ako hindi matanggap. Hindi ako masaya. Hindi ako kailanman naging masaya sa pagiging aswang. Nanginginig na si Marta. Si Conrado ay nakuyuko naman. Si Manuel nakakanot noo at ako. Parang gusto ko nang umiyak. Ang bigat ng bawat salitang sinabi ni Celia. Parang dinadala ko na rin ang sakit na matagal niyang kinimkim. Hanggang sa biglang nakabawi si Manuel. Isa kang malaking kahihiyan, Celia! Sa isang iglap, inundayan niya ng sampal si Celia. Napasigaw ako. Pero bago pa tumama ang kamay niya, isang malakas na hampas ng braso ang pumigil dito. Si Conrado. Hindi kita binigyan ng karapatan para saktan si Celia! Huwag na huwag mong gagalawin ang anak ko! Ano? Mahal namin si Celia, Manuel. Kung itong gusto niya, wala kaming magagawa. Hindi namin siya mapipilit sa isang bagay na hindi siya masaya. Hindi! Hindi pwede to! Paano na pagpapalakas ang lahi natin? Nang makitang hindi na natitinag si Celia sa kanyang desisyon, pati na rin ang mag-asawa, biglang sumiklab ang galit sa mukha ni Manuel. Kitang-kita ko ang pagngit-ngit ng kanyang mga panga at ang paghigpit ng kanyang kamao. Kung hindi ko madadala ng maayos si Celia, wala na akong ibang pagpipilian! Bago pa kami makagalaw, mabilis siyang sumugod kay Celia. Ang kamay nakataas, handang hampasin siya ng buong puwersa. Agad na humarang si Conrado, habang si Marta naman ay mabilis na lumapit sa anak upang harangan siya. Sa isang iglap, itinulak ni Conrado si Manuel palayo kay Celia. Napaatras ito, pero hindi siya bumagsak. Agad siyang bumuelo upang bumalik sa laban, ngunit si Conrado na ang sumugod. Nagpalitan sila ng mabibilis at matitigas na suntok. Walang atrasan. Halos hindi ko na masundan ang bilis ng kanilang galaw. Si Manuel, kahit bata ay malakas at marahas. Pero si Conrado, bagamat mas matanda, ay batikan sa laban. Hindi pwede ang kaibangan na to! Hindi tao si Celia! Isa siyang aswang! Mahal namin si Celia! Kaya nire-respeto namin ang gusto niya! Hayop! Conrado! Isa kang hangal! Napatilapon si Manuel. Bumangga ito sa isang puno, pero agad siyang bumangon. Sa mata niya nakikita ko matinding puot. Traitor kang matanda ka! Isa kang mahinang nilalang! Hindi kahinaan ang pagpili ng kalayaan ng anak ko. Kung talagang mahal mo si Celia, hindi mo siya pipilitin sa isang buhay na hindi niya ginusto. Napangisi si Manuel. Isang ngisi na puno ng kasamaan. Bigla siyang umatake muli. Mas mabangis at mas mabilis. Bawat suntok at sipa ay may intensyon na pumatay. Pero hindi umurong si Conrado. Sa kabila ng matinding palo at dagok, hindi siya bumigay. Pareho silang bumagsak sa lupa at nagsimulang umubo ng dugo. Pero si Conrado ang unang bumangon. Hawak niya sa balikat si Manuel. At isa sa isang mabilis na galaw, tinulak niya ito pabagsak sa lupa. Umalis ka na, Manuel! Huwag mo nang subukan pang bumalik! Pero si Manuel kahit sugatan ay muling bumangon. Nakita ko ang
pangangalit ng kanyang mga mata. Alam niyang wala na siyang laban. Ngunit hindi siya kailanman papayag na matalo. Hindi pa tayo tapos! Babalikan ko kayong lahat! At bago pa man makagalaw si Conrado upang pigilan siya, mabilis na tumalikod si Manuel at tumakbo palayo at naglaho sa dilim. Nanatili kaming tahimik. Habang si Conrado ay nakayuko at humihingal. Si Celia naman ay nakatitig sa direksyong pinagtaguan ni Manuel. Si Marta ay mahigpit na nakahawak sa dibdib niya. Tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Huminga ng malalim si Celia bago lumapit sa kanyang ama. Tay, salamat. Salamat at sa wakas naiintindihan niyo rin ako. Patawarin mo kami, anak. Sa lahat ng sakit na naidulot namin sa iyo. Akala namin, ginagawa lang namin ang tama. Pero hindi namin naisip na hindi ka na masaya. Hindi ka pala talaga masaya.